Today sa podcast na ito, I'm humble to say that I become a worthless servant na maging halimbawa ni Kristo na magpakita ng mabubuting halimbawa. At, at sa totoo, hindi ko ni-expect na pagkalooban ako ng ganitong tungkulin. Kasi sa totoo, ninanasa akong maging perfect. Katulad sa nakaraan ng video ko na ninanasa kong maging perfect hanggang sa hindi ko na talaga ma-perfect. Dahil nga tao ako, nagkakasala at akala ko achievable talaga yun na maging perfect gaya ni Kristo na perfect. Nung hindi ko na ma-perfect, actually nanganib ang buhay ko na inusig ako ng mga demonyo ng sarili ko at ng buong sanlibutan na inusig ako na nasa spiritual war ako. Hanggang ngayon nasa spiritual war pa rin ako. Pakiramdam ko halos araw-araw nanganganib yung buhay ko. Pag halos araw-araw nag-aalala ako sa mga kapatid kong may naisip man akong masama kasi alam ko na nababasa nila ang isip ko parang telepath at alam ko na nakikita nila ako everywhere na may mga nagkakamera yung Espiritu Santo at magpapakita ako ng halimbawa at humihingi po ako ng tawad sa mga katitisuran na pinakita ko nang hindi ko naman talaga sinasadya. Siyempre nga tao ako, may nasa ng laman. Minsan pag nagnanasa yung laman ko parang nauudyok sa akin na gumawa ng nasa ng laman. Alam nyo na po yun mga kapatid, kaya buong nagpapakumbaba ako kung magkamali man ako kasi alam ko naman na hindi ko alam ang lahat. Di ko alam kung paano ipakita yung halimbawa hanggang sa si Kristo'y nabadha na tinalakay naman ni Kuya Daniel nakaraang pasalamat. Kaya naginhawahan ako na akala ko ako si Kristo, yun pala hindi. Naginhawahan ako nung araw na yun na akala ko nga talaga ako si Kristo, yung pala hindi, yung pala halimbawa lang pala ako ni Kristo na binigyan ng tungkulin na maging halimbawa ni Kristo. Kung paano si Kristo nagpakumbaba, ganun din ako. Kasi si Kristo din naman, hindi naman niya sinabi na sa umpisa na siya ang Diyos. Pinaubaya niya sa mga apostol na magsabi kung sino ba talaga siya, sino ako, sino ako sa inaakala niyo, sabi niya sa mga apostol. At si Pedro yung nagsabi na ikaw ang Kristo ng Diyos. Yun. Tapos sinabi yun ng Ama, hiniyaan ni Kristo na ang Ama ang magsabi na siya ang Kristo. So, ganun din ako. Nalito ko, akala ko si Kristo yun pala hindi. Hayaan nyo na lang po si Kristo na magsabi na ako'y halimbawa niya. Parang gano'n na lang yung gagawin ko. Okay? Nagpapasalamat ako sa Diyos na naginhawahan ako na halimbawa lang pala ako ni Kristo. Hindi ako si Kristo. Naginhawahan ako. So mga kapatid, nabigla akong na humble, okay? Na ganun makapangyarihan ng Diyos. Ba't ako makikipantay sa Diyos? Sabi ko ganun, natatakot ako, nanganganib ang buhay ko. Miski nga isipin ko na ako yung Kristo, nagkakasala na ako eh. Pero natatakot pa rin ako. Baka nga, maano ko ng kaaway, madaya. At kung nadadaya man ako, na hindi ko alam, salamat sa Diyos na palahat na napakinggan ko ang aral. So ngayon sa video na ito, sa podcast na ito, ang dami kong mga pagkakamali. I may have so many foolishness I've done sa paggawa ko ng mga video, maging sa mga katipisuran na nakikita sa akin. Ang dami kong
Halos din na nga ako namamansin ng sis, baka kasi matisod yung mga iba. Akala ko ba yan yung crush mo? Akala ko ba yan yung gusto mo tapos paiba-iba ka ng sis? Kaya ako na, baka nga pagalitan ako ni Brad Eli sa espiritu kapag nagkamali ako ng kung may katitisuran man, baka matupad sa akin yung sinabi ni Brad Eli na napanood ko. Kahit gaano pa kapogi yung taong yan, huwag kang tutuloy kung mapapahamak ka. At saka pasensya na po mga kapatid kung hindi ako magpapakita ng talata muna ng mga Biblia. Kasi maraming talata na halimbawa si Kristo na nasa Biblia. Kaya inuudyokan ko kayo na pakibasa niyo ang buong ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo, maging sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan. Basahin niyo ang buong Biblia at nakita niyo ang halimbawa ni Kristo, kung paano si Kristo na nagpakumbaba, ganun din tayo. At ang Diyos ay pag-ibig. Kapag may pag-ibig ka, nagawa mo na ang lahat ng kautusan. At kung may pag-ibig ka, yun yung tali ng kasakdalan na magiging perfect na tayo kung may pag-ibig ka. So ngayon, humingi po ko ng tawad sa mga kapatid at sa mga hindi tunay na kapatid. Alam ko na nung nasa spiritual ako, naging aware ako na nasa spirito ako. Nalaman ko yung mga kapatid na parang sinasapian ng mga demonyo, may demonyo sa katawan. Nakikita ko sa espiritu, para silang mga aswang eh. Kaya natakot ako nung araw na yun, nung nasa laban ng espiritu ko. Hanggang ngayon, nasa pakikipaglaban ako ng espiritu. At kahit ganun na na may nakikita akong mga kapintasan sa mga kapatid, wala pa sila sa kasakdalang hinihingi ng Diyos na maging perfect. At buong pagpapakumbaba na hayaan nyo na lang ang Diyos na magsabi na ako'y sakdal, ganon. Kasi kung may pag-ibig kayo yung sakdalan na hinihingi ng Diyos, naabot ko yun na mga kapatid. Hindi po ako nagbibiro, hindi po ako nagsisinungaling. Naabot ko po talaga yung kasakdalang hinihingi ng Diyos. Sabi sa akin ng kapatid, sabi sa akin ng mga kapatid, yan si Brad, nagkukwentuhan sila. Sakdal ka ba bro April? Ikaw yung parang perfect ka, sabi niya sa akin na pag-usapan namin sa kotse. Ikaw yun eh, ikaw yung sakdal eh, sabi sa akin ng kapatid. Buong pagpapakumbaba nagsabi ko nagkakamali ako, ang dami kong nagawang mga kagaguhan sa buhay ko. Ang dami ko mga kapangmangan. Tapos sinabihan pa ako ng kapatid na ako'y sakdal. Kaya buong pagpapakumbaba na ina-accept ko at hindi ko rin ma-accept at the same time kasi nga tao ako, nagkakasala. Pero yung malalaman mo na perfect ka kapag hindi ka na natitisot, yung pag-ibig ay tali ng kasakdalan. Mababasa mo yun sa Santiago 3:2. Yung taong sakdal hindi na natitisod kaya makapagpigil ng buong katawan. Loobin po mga kapatid, babasahin ko po lahat ng Biblia bilang maging halimbawa na maging ebanghelista na tinawag ni Brad Eli sa espiritu. Kaya Brad Eli, patawarin niyo po ako Brad Eli kung may mga maliman po akong pakahulugan sa Biblia na ginagawa ko sa video ko na vlogs. Patawarin niyo po ako Brad Eli kung may mga maliman po akong naunawa. Kasi sa totoo, Brad Eli, nakikinig lang din ako kay Brad Eli tapos binabanggit ko rin yung mga binabanggit niya na kahulugan. Kasi sa totoo, hindi ko kayang na maunawaan ng Biblia malibang ipaliwanag ni Brad Eli. Pati rin si Kuya Daniel, nakikinig din ako kay Kuya Daniel. Hindi ko naman maunawa kung hindi ipaliwanag ni Kuya Daniel eh. Alright, basta na-realize ko yun eh kasi nagbabasa ako ng Biblia. Ba't ganun? Minabasa ko parang hindi ko maintindihan. Natatawa nga ako. Malibang ipagkaloob ng Espiritu, binasa ko yung Korinto.
yung pati gawa, hindi ko naintindihan kasi parang malalalim yung sinasabi ni Pablo eh. Eh, tanging mga ngaral lang, si Brad Eli lang yung nagpapaliwanag kung gaano kalalim sinasabi ni Pablo eh. At sinabi naman din yun ni Pedro na mahirap yung yung unawain yung sulat ni Pablo. Eh, lalong-lalo na yung Apokalipsis, hindi ko talaga maintindihan malibang ipaliwanag ni Brad Eli. Kaya nagpapakumbaba ako mga kapatid na sana mabuksan sa mga mangangaral yung yung mga katanungan ko tungkol sa Biblia na bakit ako natawag, bakit ako na naging ebanghelista. Parang ang alam ni Brad Allen, pinapanood ko sa Bible exposition at Bible study. Parang alam ni Brad Allen na tungkol sa sa akin. Sabi ni Brad Allen, magkaiba daw yung Espiritu Santo, yung Diyos Anak tsaka Diyos Anak, Diyos Ama, ganon. Parang alam ni Brad Allen na nalilitaw ako, na nakangaral ako sa espiritu. Alam ni Brad Allen na ganun kahit di niya sinasabi. Parang parang nakikita niya rin ako sa espiritu. Hindi ko alam, mga ganun. Hindi ko po alam, ayoko naman pong ayoko naman pong saniling pakahulugan, ganun. Malibang ipaliwanag niya, hindi ko naman talaga maintindihan. Tsaka, mga kapatid, sa totoo, hindi ako perfect pero basta nababasa naman sa Biblia kapag may pag-ibig ka, yun yung tali ng kasakdalan, magiging perfect ka. So, I explain ko naman sa inyo kung paano ko na-achieve ito. Kaya maghintay lang kayo. Nasabihin ko lahat, ako ay choir tapos halos araw-araw masipag ako sa gawain tapos napansin ko sa sarili ko na hindi ko na mape-perfect. Ako ay hanes at may mga kapintasan na nagkakagusto sa babae kaya parang naging kapintasan ko yun na hindi ko na mape-perfect. Tapos sinusumbong ko sa mga gawa yung mga kasalanan ko. Nanonood ako ng Mahale kaya ang nangyari na hold ako hanggang sa ngayon. Kaya di na ako nakakaawit. Tapos biglang nagpakita sa akin na ganito pala ako kamahal ng Diyos. Kasi sa totoo, ginawa ko ang lahat para sa pansarili kong kaligtasan, mga kapatid. Gusto ko talagang maging sakdal, maging katulad ni Kristo na gusto ko maging perfect attendance sa pakikipagkatipon. Tapos parang wala talagang kasalanan na hindi manunood ng Mahalay. Yun kasi yung kahinaan ko, yun lang kaya kong hindi magnakaw, kaya kong makontento na wag maging mayaman, kaya kong magpatawad, pero ang problema, yung kahalayan di ko mapigil. Alright, na nababasa naman sa Biblia, lahat ng tao natutukso, nahihila ng masamang pita, nahihikayat. Sinabi na yan ni Brad Eli. At napansin ko na nga, ganon, hindi ko naman pinagbibintangan yung mga kapatid na lahat tayo may kahalayan. Biglang parang sa mabuting pag-iisip na isipin mo ang kapatid ay lalong mabuti kaysa sa'yo. Kaya parang naiisip ko pag inaano ko ng mga demonyo na pati rin mga kapatid baka nanonood din ng Mahalay kasi napansin ko yung talata na lahat ng tao may hikayat na ganon. Hindi lang sinasabi ng mga kapatid. Kasi ako hayag kung nakikita nila ako sa mga camera sa mga gunita ng kanilang mga isip, nakikita nila ako kaya alam nila yung pinagagawa kong mali, alam nila yung mga kinagagawa kong mga kamangmangan, mga kahalayan, kaya natatakot na po akong makagawa ng masama, mga kapatid. Okay. Bilang halimbawa ni Kristo na na sinabi na yun ni Brad Eli na gusto niyang gumawa ng palabas na
kung yun talagang Kristo, kasi ang dami daw Kristo, ay ang daming ang daming mali na ginawa sa movie ni Kristo na The Son of God, The Passion of Christ, na pinanood ko yung The Passion of Christ sa summary, kaso marami daw mali. Alright? Hindi biblical yung mga nakikitang eksena. Kaya sabi ni Brad Ellie, nagagawa daw siya ng pelikula na nagpapakita ng tunay na Kristo. Tapos tas sinabi ko sa video ko na ang yung yung buhay ko parang palabas na katulad ni Spider-Man na ililigtas si Mary Jane. Alright, parang ginawa kong movie yung buhay ko para maging exciting, tapos para hindi boring yung palabas na pinapanood ko na sarili kong buhay. Katulad ng kanta ni Kuya Daniel na I can feel your love in every beat of my heart. You'd be the story of my life. From now on until the last breath of my life, all I want is be with you. Yung story of my life na na panood na halimbawa ni Kuya Daniel. Alright. At saka alam ko na parang kinakamera ko, parang yung buhay ko ko, pinapakita ko parang palabas ganun. Tapos yung kung ganun nga nakikita nila sa gunita, akala nila ako ang Kristo dahil sa mga mabubuting halimbawa ko. Pero hindi pala, halimbawa lang po ni Kristo, ginawa akong parang movie na palabas na hindi boring, kundi makabuluhan para magpakita ng halimbawa sa inyo. Tsaka sa ngayon, natutuwa ako, parang naging adventurous lalo yung buhay ko kasi inuusig ako ng mga demonyo at ng sarili ko at pati buong mundo laban sa mga kapanganiban sa paglalakbay, kapanganiban sa bunga bulaang kapatid, kapananiban sa sa anumang kapanangiban. Pinanggit na yan ni Pablo na kapag nangangaral ka, ang daming panganib na ma-encounter ka at marami kang mga kaaway na makakalaban. Katulad ni Spider-Man, kaya hindi sila maging ni Mary Jane na maging sila kasi maraming kaaway si Spider-Man. Sabi ni Spider-Man kay Mary Jane, "You and I will never be. Spider-Man will always have enemies." Yun yung sinabi ni Spider-Man kay Mary Jane. Tapos tuwing naalala ko yung ganun, naalala ko yung crush ko na hindi pwedeng maging kami. Kasi ako, si Parkoter, si Bro April ay always have enemies. At yung mga kalaban ko ay mas malakas pa sa kalaban ni Spider-Man, mga demonyo. At ang mga kapatid na sinasapian ng demonyo. Mga hindi tunay na kapatid, pati tagalabas na mga masasamang tao. Yun yung mga kalaban ko. Kalaban ko hindi lang panglaman, pati buong pang-spiritual na inuusig ako. Kaya nalalaman ko spiritual kasi hanggang ngayon inuusig ako, sinisira yung computer ko. Tas may mga pagkakataon na parang nagagalit bigla sa akin yung kapatid ng walang dahilan, o kaya wala akong mga kaibigan, wala akong makausap. Parang lalabas na babaliw ako, tapos tingin nila sa akin weird, tapos tingin nila sa akin antikristo. Nandami yung tingin nila sa akin parang malibog, ganyan. Yung mga masama yung nakikita nila, kaya dalawa daw yung epekto ni Kristo. Yung yung matamaan ka dahil sa halimbawa ko, lalo kang nagpatuloy,
o kaya na ano ka, nakakita ka ng kapintasan tapos hindi ka na nagpatuloy, tapos o kaya nakita ka ng halimbawa ko tapos lalo ka nang naudyok sa masama, ganun. Kaya yun yung problema ko, kaya pati pag ma-masturbate nilimit ko kasi baka matisod yung mga kapatid pag araw-araw ko nag-masturbate, parang ano, lalabas, ito ba ang halimbawa ni Kristo? Alright? Malibog, ganyan. Dapat hindi ganun. Dapat magpipigil din ako. Alright? Mag-isa aking mga pag-iisip. Kaya humingi po ako ng tawad sa mga kapatid kapag nakaisip ako ng masama na nababasa nila. Hindi po ko yun. Yung demonyo yun. Kasi yung demonyo parang kulang sa pansin kay SP na yung kalaban ngayon si kamatayan na nasa labas ng pinto ng iglesia na kulang sa pansin, kaya kapag ginawa mo yung pinapaisip niyang masama sa iyo, papatayin ka niya. Alright, babagabagin ka niya. Alright, sasabihin niya, ano, hindi ka na mapapatawad, wala ka ng pag-asa. Tuloy-tuloy ka na magpatuloy ka na lang sa masama porket wala ka naman pag-asa eh. Okay, wag ginaganon ka ng mga demonyo. Buwisit nga ng demonyo na yan eh. Pagkatapos ka pagawa ng masama, udyukan ka pa na na wag magsisi kundi magrebelde sa Diyos, ganon. Buwisit nga yung mga demonyo na yan eh. Kaya hindi ko ginagawa yung mga nila, yung mga pinapaisip na masama sa kanila. Nga pala, humingi po ako ng tawad kay Sis Abby, kay kay Brad Lawrence, pati sa mga kapatid na napag-iisipan ko ng masama, pati rin sa si Sis Janelle, pati rin kay Brad Riniel, pati sa anak ni Kuya Daniel Rason na si Aaron. Ang dami kong masama na naisip eh kapag nagpagkakatipon ako eh. Every day is a battlefield tuwing nagkakatipon. Halos araw-araw kalaban ko yung mga demonyo. Kaya hindi biro, it's not easy to be with me. It's not easy to be me. I can't stand to fly up not dead night. Para kung nililigtas yung mga kapatid na Superman ako, na parang imbis na sila yung mahirapan ng mga demonyo, napupunta sa akin yung demonyo para ako ay guluhin, para malabanan ko na ganun talaga yung laban natin mga Kristiyano. Alright. Kaya parang yung bilang napupunta sa akin yung mga demonyo na mga kapatid, sinusumbong sa akin yung mga kasalanan ng mga kapatid, tapos ako pa yung pinag-iisipan ng masama, kaya nahihiya lumapit sa akin yung mga kapatid kasi parang nadjudge sila sa mga nagagawa nilang masama. Kaya humingi po ko ng tawad kung nadjudge ko man kayo. Minsan namali ako ng tingin, sabi ko sa kapatid, pangit sa isip ko. Kaya pag yung kapatid na maganda, maganda, tapos sabi niya na naman demonyo, ligawan mo, ligawan mo, ligawan mo. Ganun yung mangalunya ka, pang nag-iisa ako doon. Manood ka ng manood ng ball, manood. Ganun yung demonyo eh, no? Nangungulit sa akin, parang kulang nga sa pansin. Kaya loobin po, masasanay din ako, okay? Tsaka wag po kayong mga titisod mga kapatid kapag nakakaisip ko ng masama. Hindi ko mapigilan eh. Di ba? Hindi ko talaga mapigilan eh. Ganun eh. Kaya pasensya na po mga kapatid. I'm humble to say that I become a worthless servant. Wala po akong kabuluhan. Alright. Tinawag lamang po ko ni Kristo na maging halimbawa niya. Hindi po ako si Kristo. Kaya salamat po sa Diyos na hindi naginhawaan ako na hindi pala ako si Kristo. Lalo akong na-humble, lalo akong nagpakumbaba, na salamat po sa Diyos. Tsaka Kuya Daniel, turuan niyo pa po ako. May mga hindi pa po ako alam. Pagtiisan niyo po ako kung nakakaisip po ko ng masama. Humingi rin po ako sa tawad kay Brad Josel, pati sa kanyang sambahayan sa mga nagawa kong kamangmangan. Alright, kapati kay Pia Malyari, patawad po. Ang dami kong kamangmangan na ginagawa. Kasi mahal ng Diyos pati yung mga taong na nakagawa ng kasalanan na palihim. Alright? Hindi pa nila nalalaman yung pag-ibig ng Diyos na naabot ko na ganun. Parang lalabas contradiction na sa Biblia, ganun na
pag nakagawa ka ng kasalanan, tigil agad. Pero pag nakagawa ka ng kasalanan na hindi mo sinasadya, alam naman ng Diyos yun, mapapatawad ka. Pero kapag sinadya mo, ulit-ulit, yun, dun ka na magkakasala ng kasalanang ikamamatay. Tapos kasi, kapag malaki na yung kasalanan mo, tuloy-tuloy ka, manganganak ito ng kamatayan, okay? Kaya halos araw-araw nasa panganib ako na iniisip ko sinadya ko ba o hindi. Kaya kalaban ko talaga yung mga demonyo na pinuudyokan ako ng masama. Pati rin sa sarili ko, inuudyokan ako ng masama kasi nasa laman ako eh. Nakaisip ako ng mga kahalayan. Kaya minsan kapag may katabi akong sis, nakaisip ako ng masama, okay? Kaya patawad po. Kaya iniiwasan na ako ng mga sis sa lokal namin kasi ganun yung problema ko. Pero okay lang po, okay lang po. Kasi si Kristo ganun din naman eh. Hindi namamansin ng babae si Kristo eh. Kasi nakakaramdam si Kristo sa laman natin. Kung paano si Kristo nakaramdam sa laman na nauhaw, nagugutom, nahihirapan, nakakaramdam ng sakit. Kasi nga pinako siya sa krus. Hindi naman sa kapusungan sa espiritu. Sa tingin ko nagkagusto din sa babae ng ating Panginoong Hesukristo kasi nga lalaki yung laman niya. Kaya naging halimbawa ako ni Kristo kasi naintindihan ko yung kalagayan ni Kristo. Okay? Kasi gusto kong maging perfect gaya ni Kristo na wag nang magkasala. Kaso nagkakasala pa rin ako, hindi ko ma-perfect. Salamat sa Diyos. Mayroong nag-iisang Kristo na nasa langit na buong pagpapakumbaba na salamat po sa Diyos na hindi ako si Kristo kasi nagkakasala pa rin ako. Kung ganun, kung nagkasala ako, mapapanganib sa liputan kung ako si Kristo. Kaya natakot ako ng araw na yun. Pati pag-iisip ng masama, hindi ko makontrol. Sabi ko, paano na yan? Kung ako si Kristo, problema ko yung mga kapatid na hindi buong mundo problema ko, paano ko sila maliligtas kung ako si Kristo. Kaya naginhawaan ako, hindi pala ako si Kristo. Kaya naging relax ako, mga kapatid. Salamat po sa Diyos. Tsaka po, ganon, yun, kaya salamat po sa Diyos na ginhawaan ako. At marami pong talata sa Biblia yung mga halimbawa ni Kristo. Loobin po, babasahin ko po lahat ng Biblia para magpakita ng halimbawa sa inyo. May mga mali din po ako, kaya kung may mga mali po akong nasabi, humingi po ako ng tawad. Humingi po ako ng tawad kay Brad Eli, kay Kuya Daniel sa mga lapses ko, tsaka mga katitusuran na naiisip ko. Kaya salamat po sa Diyos. Sa tingin ko dito na matatapos ang video na ito. More videos to come, one at a time, if God will. It's not over until you win your crush. So look max to your potential. You're beautiful inside and outside. So see you in the next video.